Sa mahirap na karanasan ng tao ay ang maloko. Parang napapanahon yata ngayon ito. Yung isanla ninyo yung lupa ninyo, ibenta mo yung kalabaw ninyo para makapag-abroad ka lang, makapagtrabaho. Illegal recruiter pala yung nakausap mo. Yung mag-invest ka ng malaki para ang interest ay malaki, scam pala yung napasok mo. Yung mula sa malayong probinsya, lumuwas ka pa ng Maynila, nangutang ka lang ng pamasahe mo, pero hindi mo rin nakuha yung trabaho gusto mo at yung sweldong ipinangako sa'yo. Yung hindi tinupad ng kandidato mo nang manalo na siya yung mga ipinangako niya. Yung umorder ka online ng Santo Niño, pero ang ibinigay sa'yo, picture ni Senyor Aguila. Yung nangako sa'yo magbabayad ng utang, sa katapusan, nakailang katapusan na. Katapusan ng mundo pala. Yung akala mo forever for life na. Tapos, magkakahiwalay lang din pala. Nadami tuloy. Kahit yung mga matagal lang nagsasama. Kahit yung mga 10 years lang. Kinakabahan sila kasi yung 11 years nawala pa. Pati tuloy yung mga tapat na boyfriend nadadamay. Kang luluko-luko ha. Sabi ng girlfriend nila. Hay, huwag na tayong lumayo. Tayo man ay mayroong karanasan na tayo'y naloko na. Natatandaan ko po noon, bago ko maordinahang pare, ay pinakilala sa aking kaibigan. Sabi, nung nakilala kong ito, Father, ako magbabayad ng mga pagkain mo pag naordinahan ka. Yung catering ba? Kaya kahit di ako uminom ako. At nagpakasagad pa ako. Lalasing ako eh. Hanggang sa di ko alam kung naloko ko o usapang lasing lang yung ipinangakong narinig ka. Tuloy, lumilitaw sa atin yung mga kasabihan o ekspresyon na kung sino ay ang kaharap siyang kausap, wala ay kang isang salita. At yung ekspresyon na pinakasikat, nangangako, napapako. Dahil sa mga karanasan na ito ng panloloko. Ako nga po dahil sa naikwento ko sa inyo, hindi na ako uminom ngayon. Pipilitin mo ako para lamang uminom. Dahil sa karanasan yun. Hindi dahil sa ayaw ko na ng lasa ng alak, kundi naranasan ko, mas mapait pala sa lasa ng alak yung pinangako na hindi tunupad. O diba, may mga caption ngayon na ganito, salamat Katniel, mas lalo akong na-motivate na maging single na lang habang buhay. Wag naman. Actually, ako rin naisip ko, mas swerte pa pala ako. Anyway, wag naman. Kasi kailangan pa rin naman natin magtiwala. Kasi kailangan pa rin natin makipagkapwa. Kailangan pa rin natin makipagkaibigan, makisama. At yung ibang tinawag ng Panginoong magkasama, kailangan pa rin naman ng kasama sa buhay. Kailangan pa rin nating magtiwala sa sino man o ano man. Yun nga lamang ang sinasabi sa atin ngayon ng ating mga pagbasang napakinggan. Ang Diyos lamang ang pagtiwalaan natin ng lubos. Sapagkat ang Diyos lamang talaga ang tunay na mapagkakatiwalaan ng lubos. Narinig po natin sa ating unang pagbasa ang pangitain ni Daniel tungkol sa 4 na nakapangingilabot, malalakas, makapangyarihang halimaw, the 4 beasts. Ito po ay sumisimbolo ng kapanahunan niya sa 4 na makapangyarihang mga imperyo na sumakop sa kanila. Yung imperyo ng mga Babylonians, Medes, Greeks and Persians. So ito yung powerful empires noon. So yun ang nakita niya sa kanyang pangitain. Hanggang sa, may lumitaw naman na pinakamakapangyarihan, the Son of Man, ang Diyos na walang hanggan, na siya namang pagkatalo at pagkawala ng 4 na beast na yan. Ang sinasabi sa atin ng tagpong yan, yung pinag-usapan natin nung nakaraang linggo lang. Si Kristo bilang hari ng sandaigdigan, lahat ng empire, sino man o anuman na sinasabi mo at sa tingin mo at nagpapakilala sa mundong ito na napakamakapangyarihan, mawawala at mawawala ang lahat ng iyan. At ang mananatili ay si Kristo lamang. Kaya siya lang ang pinakatapat pagkatiwalaan. O di ba't yan ang sabi ni Haring David sa Psalm 20 verse 7? Some trust in chariots and horses, but we trust in the Lord. Alam po ninyo nung panahon ni David,
Yung bilang ng chariots and horses, yan ang sign ng military strength. Kaya nga po kung ipaparaphrase natin yan at ilalagay natin sa konteksto natin ngayon, ay pwede natin talagang sabihin, some trust in their armed forces and nuclear weapons, but we trust in the name of the Lord our God. Magtiwala ka, hindi sa sino man o anuman ng lubusan, kundi sa Diyos lang. In connection with this, o diba, ang sabi naman ng Panginoon mismo sa ating ebanghelyong napakinggan, heaven and earth, lahat will pass away, but my words will stay, will not pass away. Na kung ikukonekta naman natin sa pagninilay natin, ang sinasabi nito sa atin ay yung salita ng Diyos, ang pangako ng Diyos, ang siyang pagtiwalaan natin ng lubos. Hindi ang pangako ng tao. Kayo lalo na mga kabataan dyan, may expression pa kayong ganito. Pag nagmahal ako, magtitira ako para sa sarili ko. Parang kung iwan ako, may matira sa akin. Kala mo lang yun. Pag nagmahal ka, tamang tanga lang Binibigay mo talaga lahat Wala ka talagang tinitira. Sabihin mo man yan, di mo magagawa yan. At ang pagmamahal ay naka-quantify ba? O ito 90% lang. Hindi, nakaw. Adik sa'yo. Pag na-adik ka na, lahat na. Todo pamato na. Kaya, ang maipapayo ko, huwag mong pababayaan ang relasyon mo sa Panginoon. Yun talaga. Kasi siya talaga yung matitira. Kung yung nga nagkakasala, hindi siya nangiiwan Hindi mo mapansin. Kapag nangumpisal ka, may mga nangumpisal sa iyo, Father, mapapatawad pa kaya niya ako? Kasi ang dami mong ginawang kasalanan at ang lalala pa. Ay hindi nga ba't nung mga bata tayo, sinasabi sa atin, permise, kapag nagkakasala kayo, lumalayo ka sa Diyos, bawat gawa mo ng pagkakasala, ay siya namang paglayo sa Diyos. Ilan na yung nagawa nating pagkakasala? Sobrang layo na natin sa Diyos. O di ba't pag nangumpisal ka, una, papatawad pa kaya niya ako? Pero kapag narinig mo ng pinatawad ka, iba yung pakiramdam. Parang ang talagang malapit na yung Diyos. Pero lumayo ka sa Diyos, pagkalayo-layo mo sa Diyos. Kasi nga, hindi ka iniiwan ng Diyos. Kahit sa pagkakasala mo nandun siya, kinukonsensya ka niya. Kung yung nang nagkakasala tayo, hindi natin masubukan ng Diyos, yun pa kayang nagmamahalang tayo ng lubos. Alam naman din ng Diyos ang pakiramdam ng magmahal ng lubos at hindi suklian ang pagmamahal natin ng lubos. Kaya, huwag nating pababayaan ang ating relasyon sa Diyos sapagkat iwan man tayo ng ano o sino, mananatili sa atin si Kristo. Siya lang talaga ang kung magmahal ay lubos at mapagkakatiwalaan mo ng lubos. Para iwan ka man ng sino o ano, hindi ka talo kasi may natira sa iyo ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya mahalagang malaman natin ang mga pangako ng Diyos Kasi He wants us to live based on His promises, not based on His explanation. Hindi yung ano man ang mangyari sa buhay natin, explain niya. Kaya ka iniwan, ganito kasi. Kaya nagkasakit yung mahal mo at nagkasakit ka, ganito Kaya ka hindi nakapasa sa exam, ganito Hindi niya explain Hindi ina-expect ng Diyos na mamuhay tayo batay sa kanyang explanation sapagkat hindi niya gagawin yon. Ang ina-expect ng Diyos ay mamuhay tayo batay sa ating paniniwala sa kanyang mga pangako na sigurado namang tutuparin niya sa kanyang paraan, sa kanyang panahon. Yung bang kahit anong mangyari sa atin, chillax lang. Kasi pangako ang Diyos, tutuparin niya yun. Naranasan niyo na po ba yung mayroong masyadong critical sa inyong mga actions and decisions na ang sasabihin nyo sa kanya, teka lang, basta. Ako bahala, I got this. Ako bahala, relax ka lang. Minsan tayo sumasablay pa dyan sapagkat tayo tao lamang. May mga hindi talaga tayo nakukover. Meron talaga tayong hindi naiisip. Meron talaga tayong mga shortcomings. Ang pinaka pwedeng magsabi niyan, akong bahala, basta magtiwala ka. I got this. Ang Panginoon. Because He got us all covered. He is the Alpha and the Omega. Di pa nangyayari, alam na niya. At kahit may mga liku-likong gawin ng tao, may kakayahan siya na ituwid ang lahat ng ito. Kaya magtiwala tayo. O sige nga, nang sabihin ba ng Diyos kay Abraham na ikaw ay magiging ama ng maraming mga bansa, in-explain pa niya, kung ikaw si Abraham, paano? Thunders na kami ng asawa ko. Wala kaming anak kahit isa. Hindi in-explain ng Diyos kay Moises kung paano niya mapapalaya ang mga Israelita. Hindi in-explain ng Diyos
Kay Naaman, kung paano siya gagaling sa ketong niya. Hindi in-explain ng Diyos. Kay David, kung paano siya magiging hari. Si David inanoint, tapos pinagpastol. Samantalang yung mga kapatid niya nasa digmaan, may hari pa na nasa pastulan. Pero hindi in-explain ng Diyos sa kanya. Basta maghintay ka lang. Ganun lang. Kung paano hindi in-explain ng Diyos kay Maria, paano ka magiging ina ng magkakatawang taong anak ng Diyos? Walang explanation. Kasi hindi gagawin ng Panginoon yun. Alipin niya tayo, siyang Panginoon. Hindi nag-explain ng Panginoon sa kanyang alipin. Basta ang sasabihin ng alipin ay ang sinabi ng mahal na ina, maganap sa akin ang iyong sinabi. Ang pangako mo, hindi ko alam kung paano mangyayari, pero magtitiwala ako. Diyos ka. Ganon. Kaya lang, hindi natin mapangahawakan yun at magagawa yun kung hindi natin malalaman ang mga pangako ng Panginoon. Ayun tayo. Ano mga pangako ng Panginoon? O di ba yung pangako niya, I will be with you always until the end of time. O di ba yung pangako niya, you will not borrow, you will lend. Hindi ka maghihiram, ikaw ang magpapahiram. Yung pangako niya, I will bless you in front of your enemies. Yung pangako niyang, no weapon against you shall prosper. Yung pangako niyang, if Christ is with us, who can be against us? Ang dami niyan, di lang daan. Paano natin malalaman at panghahawakan kung hindi natin babasahin ang banal na kasulatan? Sayang lang. Parang mga blank check yan na nakapangalan sa atin na hindi natin kine-claim. Parang yung kaibigan ko na magbebenta ng motor. First owner siya ng motor. Bebenta niya after 2-3 years. Naalala niya, na-discover niya na nung binili pala niya yung motor niya, merong pang 10,000 worth of freebies na hindi niya na-claim. Diba? Sinabi naman daw ito ng agent sa kanya, pero hindi na inulit. Bakit? Nandun naman sa papel na binigay sa kanya. Pero for a long time, ibebenta na niya yung motor niya. Ay, meron pala akong 10,000 worth of freebies. Ayong kasi, hindi tinandaan, hindi binabasa, nasayang lang. O pwedeng parang ganun din ang mga pangako ng Diyos sa atin nasa panlakasulat. Hindi ko sinasabi na nakadepende sa atin ang pagtupad ng Diyos ng pangako niya. Ang sinasabi ko ay, ikaw man, sige, paano mo tutuparin ang pangako mo sa isang tao kung hindi naman niya tinatandaan ito, kung wala na naman ito para sa kanya, kung hindi na naman niya ito binibigyan ng halaga? Sige nga! Hindi ka nga magbabayad ng utang sa isang taong, parang kinalimutan na niya. Ganon din sa mga pangako ng Diyos sa atin. At pag nangyari yon, walang ibang magsisisi, kundi tayo lang din. Kasi ang sinasabi sa Ebanghelyo, nandiyan naman yan eh. Hindi naman mawawala yan eh. Sasayangin lamang natin kapag hindi natin pinaniwalaan at pinanghawakan. Ang sabi ko nga, ang impyerno ay hindi lamang naman yung mga nalalaman nating kumukulong asupre, naglilihim ng mga apoy. Ang impyerno ay yung pag namatay tayo ay malaman natin yung mga blessings ng Diyos na para sa atin. Pero hindi natin inalam, hindi natin pinagtrabahuhan, hindi natin pinagsikapan, at hindi natin pinaniwalaan. Nandyan lang, pero nasayang. Dahil sa ating kasalanan, dahil hindi natin ginagawa kanyang kalooban, dahil sa ating pagiging mahiyain, mahina ang loob, dahil sa ating pagiging happy-go-lucky lang, walang direksyon sa buhay, etc. Huwag naman sana. Ito sana mga kapatid ng ating ipagdasal sa ating banal na misa sapagkat tapat ang Panginoon sa mga pangako niya. Nandun na, nasabi na niya at nakasulat. Kailangan lamang nating hanapin, panghawakan at paniwalaan at tutuparin ang